Naglabas kamakailan ng manifesto ang mga pastor at leader mula sa iba't ibang Baptist congregation na nagpapahayag ng undivided support kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, tugon ito sa lumalalang political tension sa bansa at pagbibigay diin sa kanilang paninindigan laban sa katiwalian at para sa pananagutan sa pamahalaan. Pero maraming hindi sang-ayon sa hanay ng publiko na makisali ang mga religious groups sa usaping politika, lalo na sa mga ordinaryong mamamayan. Meron na umanong impluwensya ang religious organizations dahil sa dami ng kanilang tagasunod. Kaya kapag nakisawsaw sila sa politika, may posibilidad umanong maimpluwensyahan ang desisyon ng kanilang mga miyembro. Wala naman silang alam dun eh. Tulad nung iglesia na nga, nangingialam sila, kaya pa nila magpanalo ng ano lang yun eh, kumbaga politics. May kanya-kanya kasi sinusuportahan yung mga yan, kaya nangingialam eh. Sa tingin niyo sir, dapat hindi sila mangialam kasi may Oo, mga sinusuportahan. Oo, ganun. May mga nagsasabi rin na mas mainam na manatiling neutral ang simbahan upang maiwasan ang pagkakahati-hati at hindi madamay ang relihiyon sa isyu ng politika. Ano sila sa Panginoon eh. Dapat hindi sila makisali sa mga sa mga politika. Dapat Mga neutral. Neutral lang sila. Siyempre may papanigan kasi hawak nila yung simbahan, ng misa. Sabi nila ganun. Maaring maka-impluwensya. Oo, tama yan. Pagka hahalo pa sila, lalong para magulo siguro ang ating bansa eh. Kasi, siyempre, ibang gampanan nila eh, para sa yan eh, relihiyon eh. Sa tingin niyo sir, pag pinagsama ang politika at simbahan, masyado na magulo. Magulo. Sa ilalim ng prinsipyo ng separation of church and state, dapat magkahiwalay ang institusyon ng pamahalaan at relihiyon. Layunin nitong maiwasan ang pakikialam ng gobyerno sa pananampalataya at gayon din ang direktang impluwensya ng relihiyon sa mga desisyong pampolitika. Pero sa konteksto ng Pilipinas kung saan maraming relihiyoso, hindi rin maikakaila na ang mga miyembro ng simbahan ay mga mamamayan din. May karapatang magpahayag, magtipon at makilahok sa mga usaping pambansa. Merong karapatan ng mga grupo na magpahayag bilang mamamayan. Ngunit kaakibat dapat nito ang responsibilidad na tiyaking hindi nito nalalagay sa alanganin ang pagkakaisa ng publiko at ang tiwala sa parehong simbahan at pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.